Sa pagpasok ng buwan ng Mayo sa atin sa Pilipinas, makikita natin na may magaganda at magagarbong kulay at magagandang bulaklak at magagarang kasuotan ng kababaihan. At ito nga ang tinatawag nating Santa Cruzan, na isang pinakatanyag na pangrelihiyon at kultura nating mga Pilipino. At hindi pwedeng hindi natin yung gunitain sa Pilipinas. Pero, napaisip na ba kayo? Paano ginugunita ng mga kapwa nating OFW ang Santa Cruzan? Alam nyo ba na mga kapwa nating Pilipinong OFW dito sa Greece ay hindi maring hindi nila gunitain ang Santa Cruzan? Sa video na to, ito yung day 2. Kung di nyo pa napapanood yung Pistang Pinoy sa YouTube natin, pwede mong balikan. Pwede mo din puntahan sa YouTube channel ko. At bago ko simulan ito, ating vlog, baka pwede mong pindutin naman ang subscribe button. At kung nanonood ka naman sa Facebook or sa page natin, baka pwede mo naman i-follow. I-share mo na din. Mag-comment ka na din kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, mambash ka na din. Ano pang iniintay natin? Paano nga ba ginugunita ng mga kapwa nating Pilipino ang Santa Cruzan dito sa bansang Greece? Let's go! Maaga pa lang abala ng mga kapwa nating Pilipino na nag-aayos ng mga gagamitin nila para sa Santa Cruzan ngayong araw. At habang naglalakad ako, meron ako narinig. Dito sa Greece, pag may mga ganitong okasyon, ay hindi pa rin mawawala sa ating mga Pilipino ang mga paligsahan. Tulad ng mga napapanood ninyo, meron sayaw. At depende kung ano yung tema na pwede nyo sayawin. Bumubuo ang mga kababayan natin Pilipino ng grupo para lumahok sa mga paligsahan na nakalaan para dito sa ganitong okasyon. Naglalaan sila ng araw at oras para makapag-practice ng ganitong sayaw. Biruin ninyo, kahit pagod sa trabaho at kagagaling na sa trabaho, nagkakameron sila ng pagkakataon para mag-practice para sa ganitong okasyon, para makilahok. Hindi lang para makilahok, kundi para magkameron at makapagbigay ng saya sa ating mga kapwa Pilipino na nandito sa bansang Greece. Isa pa sa nakakatuwa, kahit hindi natin mga kababayan at mga ibang lahi nakikisaya at nakikilahok sa ganitong mga patimpalak nating mga Pilipino. At syempre, pag mga ganito tayong may okasyong mga Pilipino, hindi din mawawala ang iba't ibang negosyo. Dahil meron nga dito sa Greece na mga nabubuo at nagiging mga pamilya na grupo na nagkakameron din sila ng mga sarili-sariling negosyo tulad ng mga nakikita ninyo. Naalala ko nung unang dating ko dito sa Greece, unang-unang napansin ko, para ka nasa Pilipinas. Para ka lang nasa Little Manila. Dahil napakaraming Pilipino. Tapos, ang dami nilang mga pagkain Pinoy din. Mga iba't iba nating produkto. Kaya kung isipin mo, pag nakapunta ka dito, masasabi mo namang para ka na din nasa Pilipinas. At sa bawat kanto na lalakaran mo, hindi maaaring wala kang Pilipino makakasalubong. Hindi maaaring wala kang Pilipino hindi mo mababati. At hindi maaaring wala kang Pilipino na hindi mo makikilala. Mga ganitong okasyon, pag ganitong umaga at araw ng linggo, dito marami ang Pilipino. Dahil halos ang iba ay day off.
At ang iba naman ay may trabaho. Pero naglalaan pa rin sila ng oras para makapunta dito. At sa aking pag-iikot, meron ako napansin. Bakit parang may isang tindahan na pinagkakaguluhan? Tinanong ko kung ano ba yung pinagkakaguluhan nyo na yan. Yung pala, walang iba, kundi yung iba kong mga naririnig na ang Ilocos Empanada. Sobrang tagal nga bago kami nakabili. Dahil ng ang daming pila at nagbibigay ng number. Pero bago makapagbigay ng number, oras bago tayo makakuha. Sa punto na yan, nakapag-abang nga tayo halos 1 oras bago na tayo nakakain. Sa pagpasok talaga ng Mayo, pag nabalitaan nilang may ganitong okasyon na gaganapin na naman dito sa bansang Greece, ito talaga yung iniintay ko. At hindi lang naman ako. Siguro mas excited pa nga yung mga Pilipino na matatagal na dito. At ang isa sa nakakatuwa at nakaka-proud, hindi lang mga Pilipino ang tumatangkilik ng pagkain natin. Kahit yung mga ibang lahi, tinitikman nila ito. At sa pagsapit nga ng alas 5 ng hapon, naghahanda na ang mga kapwa natin Pilipino para sa Santa Cruzan. At kung makikita ninyo, meron din silang mga santo at nagdadatingan na din yung iba nating mga kapwa Pilipino na nakasuot ng mga gara at mga gandang damit, lalo na yung mga kababaihan nating mga Pilipino. Ito yung paghahanda para sa parade. Bale, ang ginagawa nila, lumalabas sila sa covered court kung saan doon ginaganap ang Santa Cruzan or Pistang Pinoy. Magkakameron sila ng pila sa labas at doon magsasama-sama ang lahat ng mga makikilahok sa Santa Cruzan. Tapos, lalakad sila papasok sa covered court. At hindi naman tayo pwede na umikot ng ganyang kalayo kasi sobrang dami talaga ng mga Pilipino na nakilahok. Kung iisipin mo, para talagang nasa Pilipinas. Nakakatuwa lang kasi kahit nasa malayo tayong bansa at wala tayo sa sarili nating bansa, ay hindi pa rin nakakalimutan natin ang mga tradisyonal at mga kinaugalian nating mga Pilipino. Sa ganitong pagkakataon, hindi lang kapwa natin Pilipino nakikilahok sa ganitong parade. Kung mapapansin nyo, meron ding mga ibang lahi at mga bata na halos dito na lumaki, nag-aral at nandito na din ang mga pamilya. At ang isa pa, hindi talaga nawawala sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Kaya kahit sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo nasisiro. Masakit man sabihin at masakit maisipin na mas pinipili ng mga iba nating kapwa Pilipino na dito manirahan, dito magtrabaho at dito mamuhay para sa mas magandang buhay. Kung mapapansin nyo, ang mga bata na nakikita ninyo ay halos dito ng mga nagsilakihan. Dito na pinanganak at dito na nagkameron ng utak. Pero ang pinakamaganda sa lahat, hindi inaalis ng mga magulang ang tradisyon nating mga Pilipino sa mga batang ganito. Pinapaalala nila, pinapakita at pinaparanas kung ano nga ba ang mga tradisyonal nating Pilipino. At ang isa pa sa mapapansin ninyo, ang gaganda ng mga kasuotan nila. Magtataka ka kung saan nila yan kinuha at paano sila nakabili. At ganyan kadiskarte ang mga Pilipino na kahit nasa ibang ibayo, nakakagawa ng paraan. Ang ganitong parade sa Greece ay binubuo ng mga samahan, mga pamilya or grupo. Bale, yung ganitong samahan ay nabubuo na lang sa nagkakakilala, kaibigan, at sa bawat paglipas ng taon. See ya. Habang nagsushoot ako ng video, nakakatuwa lang. Kung isipin mo talagang pinaglalaanan nila at binagbibihisan ng maganda at talagang ayos na ayos para lang may pakita kung ano nga ba ang Santa Cruzan na tradisyon natin ng mga Pilipino. At syempre, kung sa Pilipinas ay may Elena,
syempre dito din sa Greece, hindi din tayo pahuhuli. Kung isipin ninyo, paano nila nagawa yung ganyang kalaki na arko? 'Di ba? Ganyan talaga kadiskarte ang mga Pilipino. Patagilid nila. Napaisip ako sa sobrang dami mga Pilipino dito sa Greece. Makikita mo talaga na maganda at maayos ang Filipino community dito. Noy! Gigi. Tabi. At ang isa pa sa napansin ko, talagang ginastusan at pinaglaanan ng oras ang kanilang mga kasuotan. Hindi para ipagyabang, kundi para ipakilala ang kanilang samahan. Habang pinapanood ko ang video na to, hindi mo mapapabatid sa mga muka ng mga kapwa natin Pilipino na nahihirapan sa trabaho. Pero sa likod niyan, ang trabaho ay trabaho. At nakakatuwa lang din yung mga ganitong okasyon. Makikita mo talaga na tuwan-tuwa at sayang-saya sa pakikilahok ang mga kapwa nating mga Pilipino. Sabay yung lakad mo doon na Hoy, masyado ka naman excited ha? Ganda! Ganda nito nila ha? Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kahit hindi ko man kayo lahat kilala at lubos na nakakausap, proud ako sa inyo. Dahil dito na kayo binuo, dito na nagkaedad na halos ng kalahati ng inyong buhay ay nandito na sa ibang bansa. At ang isa sa mga napansin ko at mga nababalitaan ko,
na yung mga kapwa nila ding pamilya ay pinipilit nilang kuhanin papunta dito sa Greece para dito din magtrabaho at para na din makatulong. Kasi nga, hindi madali ang buhay sa Pilipinas. Continue. Continue. Forward. Forward. Para sa lahat ng mga kapwa ko OFW, taas na ako sa inyo at saludo. Dahil sa bawat araw na lumilipas, kinakaya nyo at pinipilit lampasan